Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Ngayong gabing ito ay ating, tulad ng aking nabanggit po sa panimula, ay pinagdiriwang po natin ang bihilya ng dakilang kapistahan po ni na Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Dalawang matatag na haligi ng simbahan. Si San Pedro ay ang ating unang Santo Papa. Si San Pablo naman ay ang siyang nagpalaganap ng mabuting balita sa maraming bahagi ng mundo at nagtatag ng maraming mga unang church communities. Unahin muna siguro po natin na tingnan o pagnilayan si San Pedro. Alam niyo po mga kapatid, nakakahanga po yung pananampalataya ni San Pedro kay Jesus. Yung akin pong pinagkuhanan po ng pagninilay na ito ay kaugnay po sa gospel na gagamitin po bukas sa mismong kapestahan po ni na San Pedro at San Pablo. Bakit? Dahil po, ito po ay tungkol sa pagtatanong na Simon anak ni Juan o sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao. No? Dahil po sa kabila po ng maraming opinyon, sa kabila po ng maraming pananaw tungkol sa kung sino si Jesus, si San Pedro po ay naniniwalang si Jesus ay ang Kristo. Alam, malinaw kay San Pedro na si Jesus ay ang Mesiyas. Si Jesus ang tagapagligtas. At dahil sa paniniwalang ito ni San Pedro, siya ang una sa lahat ng mga apostol. At sa kanya po inihabilin ng Panginoong Jesus yung napakalaking tungkulin na magiging unang tagapamahala ng simbahan, unang Santo Papa. At base sa ibang sipi po sa banal na kasulatan, ang kanyang otoridad ay hindi mababali. Yung kanyang otoridad hindi maagaw ninuman. Ngayon, ano po yung tinuturo sa atin nitong halimbawa ni San Pedro? Mga kapatid, tinuturuan po tayo ni San Pedro ng kahalagahan ng pagkilala sa Diyos, sa kung sino siya, at ang kadakilaan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi dapat natin ituring na ang Diyos ay nasa malayo. No, tulad ng kantang From a Distance. God is not watching us from a distance. Hindi po. At isa pang bagay siguro na makikita po natin kay San Pedro ay yung noong nagkasala siya sa Panginoon. Alam natin na noong kailangan siya ni Jesus, itinanggi niya ang Panginoon. Dininay niya ang Panginoon ng 3 beses. Kaya nga, dapat nating alalahanin na bagamat sila ay mga santo, particularly si Pedro, sila rin ay mga nagkasala na malubha at nakatanggap ng awa ng Diyos. At ano pong tinuturo nito sa atin? Sinasabi dito na every saint has a past and every sinner has a future. Kagaya po ng mga santo at santa, tayo rin po ay may pag-asang maging banal, maging santo at santa. Ang kailangan dito ay hindi yung pagiging self-righteous, kundi
Ang kailangan dito, yung pusong gustong laging bumalik sa Diyos. At makakamit natin ito sa pagbabalik loob natin sa Diyos. At ito po ang tanda ng pagsisisi sa ating kasalanan at tinutulungan tayo ng grasya ng Diyos upang magawa ng tama yung kanyang mga utos, upang magawa ang tama sa mga susunod. Ito yung ating magiging bouncing back sa Diyos. Kaya nga sa gospel po natin, ilang beses po siyang tinanong? 3 beses. Simon, no? Simon na anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Bakit ganon? 3 beses kasi niyang dininay si Jesus. At 3 beses din na makikita natin na binibigyan ng pagkakataon si San Pedro na bumalik sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsasabing, iniibig ko po kayo, Panginoon. Ang sunod naman po nating titingnan, mga kapatid, siguro, at pagdinilayan, ay si San Pablo. Halos kalahati po ng New Testament o yung bagong tipan, siya po yung nagsulat at nagpahayag din po siya ng pag-aalay ng buhay para sa misyon, para sa bukasyon na ipinagkaloob sa kanya ni Jesus. Dito po medyo nagkakapareho sina San Pedro at San Pablo. Pareho silang martir. Parehong nag-alay ng buhay para sa Diyos at sa paglilingkod. Parehong iniwan ang komportableng buhay. Parehong nag-alay ng dugo alang-alang sa simbahan at mabuting balita. At katulad nito, mga kapatid, tayo rin po may kanya-kanyang krus na dapat pasanin sa pagtupad ng salita ng Diyos. Now, kung titingnan po natin muli si San Pablo, mayroon din po siyang matinding pagkakamali. Meron po siyang matinding kasalanan na nagawa bago pa man siya maging apostol. Siya ay isang Pariseo na naging instrumento ng pag-uusig, naging instrumento ng pagpatay sa mga Kristiyano. At paano nangyari na ang kagaya ni San Pablo na instrumento ng pag-uusig at pagpatay ay naging apostol ng Panginoon at isa pa sa mga kinikilalang haligi ng ating pananampalataya. Mga kapatid, dito po itinuturo sa atin ni Apostol San Pablo na walang imposible sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, every saint has a past. Ang bawat santo, ang bawat banal, meron niyang nakaraan. Meron niyang ibig sabihin, meron niyang nagawang kasalanan, nagkamali din, nanghina din. And every sinner has a future. Ng bawat makasalanan, kagaya ni Father, kagaya ng bawat isa sa atin, may pag-asa. Mayroon pang liwanag. Mayroon pang bagong umaga para magbago. Kaya naman po, mga kapatid, sa susunod na magduda tayo kung tayo ba ay karapat-dapat sa langit o karapat-dapat sa Diyos, huwag na natin itong pagdudahan pa. Sapagkat ang kailangan lamang natin ay yung lubos na pagsisisi, paghingi ng tawad at pagbabago. At dito, tatanggapin tayong muli
ng Diyos at ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan ay mapapasa atin pa rin. Mga kapatid, bumalik lamang tayo sa Kanya. Kay Lolo Uweng, sikapin na gawin ang tama hanggang sa huling hininga ng ating buhay, kahit na tayo'y mga mahihina, kahit na tayo'y may mga pagkukulang, o kahit na tayo pa'y makasalanan. Sabi nga po sa isang Bosconian song, na parang ito rin yung sinasabi sa atin ng Panginoon ni Lolo Uweng ngayon. Though your sins be dark as scarlet, I will turn them white as snow. Though your sins be red as crimson, they mean nothing more to me. For I made you, and you're meant for me, for all eternity. I have loved you. Yes, I love you. I always will love you. Amen.